Para sa mga magkakapangyarihan na tao ay madali lang takasan ng batas, kagaya na lamang ng pamilya ng mga De Leon dahil sa kanilang likas na kapangyarihan ay madali nilang napalaya ang anak nilang si Ino kahit na hindi nila sigurado kung si Ino ay inosente o hindi. Lilipas nga ang mga araw at dito mapapansin ng mag-asawang De Leon ang kakaibang kinikilos ng anak dahil gusto nito ng kalayaan. Si Ino ay kahit ayaw niyang aminin, guilty siya sa kanyang ginawa. Pinilit niyang maging masaya kasama ang kanyang mga barkada. Sumali nga siya sa fraternity. Magugulat na lamang ang mag-asawa sa kakaibang kinikilos ng anak. Bilang banda, itong si Lilith ay mahihirapan. Dito nga ay pilit ning tatawagan ang pamilya nga nitong si Trixie dahil walang kamalay-malay ang mag-asawa na umalis na naman at tumakas na naman ang kanilang anak na si Trixie. Kaya sinabi nito sa kanyang dating kasamahang kasambahay na ipaalam sa kanilang amo dahil nasa alanganing sitwasyon itong si Trixie. Baka nga kung anong mangyari sa kanya kapag walang pipigil sa kanyang nararamdaman. Samantalang itong si Tinang ay mag-aalala naman sa kalagayan nitong si Lilith dahil gabing-gabi na hindi pa ito natutulog, hindi siya mapakali dahil alam niyang si Trixie ay nagre-rebelde na naman sa kanyang mga magulang at natitiyak niya na may gagawin naman yung hindi maganda para sa kanyang sarili. Sinabi ni Tinang na huwag siya makonsensya kung ano man ang naging resulta sa kaso nga nitong si Trixie sapagkat ang katotohanan kahit hindi man nakuha ni Trixie ay lilitaw din kung sino man sa kanila ang tunay na nagsasabi ng katotohanan o kung baga sa prutas ay makikita din kung sino talaga ang nabubulok na at patapon. Samantalang itong si Trixie ay susubukang maging masaya sa kabila ng mga nangyayari. Habang siya nakasakay nga sa taxi, dito nga ay tatakpan niya ang kanyang tainga dahil sa umuugong na balita tungkol sa kanya. Sinabi nito kung si Ino umano ay hindi rapist, ano umano ang itatawag sa kanya. Sa ganong paraan ay husgahan na naman ng paulit-ulit itong si Trixie. Ang katotohanan ay walang kasalanan nitong si Trixie at talagang binaboy siya nitong si Ino. Papaliwanag ng dalaga ang kanyang nararamdaman, halo-halong emosyon at tela warak na warak ang kanyang puso at ang kanyang pagkatao ay dinurog ng husto ng lipunan. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin niya sa kanyang sarili. Nais niyang takasan ang bangungot na kanyang pinagdaraanan. Wala siyang ibang maisip kundi pumunta na naman sa bahay aliwan. Ngunit hinarang nga siya ng isang bouncer doon dahil marami na rin siyang nagawang paglalabag kung kaya't hindi siya papasukin. Balit dahil sa katigasan ng loob nitong si Trixie ay bigla nga siyang lulusot. Dito ngayon makakambangga pa nga niya ang kanyang mortal na kaaway na walang iba kundi itong salarin na si Ino. Galit na galit siya rito ngunit inilalayo siya. Isang lalaki naman ang kanyang makilala sa loob ng bar. Stranger ito. Agad naman siyang magtiwala na siyang dahilan kung bakit mapapahamak na naman ang kanyang sarili dahil nilalapit na naman niya ang kanyang sarili sa isang apoy. Sobrang tagal na nga ang mga oras na lumipas, nagtataka at nag-aalala na ng husto ang mag-asawang si Romir at si Patricia dahil wala pa rin ang kanilang anak na iniingat-ingatan. Ang hindi nila alam ay si Trixie ay napapahamak na namang muli sapagkat sumama siya sa lalaking hindi na naman niya kilala. Ang gusto ni Trixie ay takasan ang bangungot na kanyang pinagdaanan. Gusto niyang makalimot kahit pansamantala lamang. Nga mapakali ang mag-asawa, alam nilang may masamang mangyayari sa kanilang anak lalo't wala sa tamang sitwasyon ito, wala sa tamang mood sapagkat punong-puno ito ng galit, depresyon ang kanyang nararamdaman kung kaya't masasaktan na naman niyang muli ang kanyang sarili. Dito nga ay sasama siya sa isang lalaking hindi naman niya kilala at dito'y mapapahamak siya sapagkat may mangyayari sa kanilang dalawa at ito ay kukuhanan pa ng video.